Mas komportable na ngayon ang matutulugan ng mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Northern Cebu. Yan ay matapos opisyal na ma-turn over sa lokal na pamahalaan ng San Remigio ang mga temporary shelter na kanilang magsisilbing tahanan habang inaayos pa ng gobyerno ang kanilang permanenteng tirahan. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Matapos ang isang linggong konstruksyon ng 45 modular shelter units o MSU sa San Remigio, Cebu bilang bahagi ng pagbuo sa Bayanihan Village na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga biktima ng lindol, iniulat ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD kasabay ng turnover nito sa LGU na maaari ng lipatan ng mga benepisyaryo nito ang nasabing modular home na mayroon ding supply ng kuryente. Bawat modular shelter ay may sukat o lawak na 18 square meter. Isang taon na magiging tahanan ito ng mga biktima ng lindol habang binubuo naman ang magiging permanente nilang relocation sites. Ang nasabing mga benepisyaryo ng modular home ay mga pamilyang wala na talagang babalikang tirahan dahil nilamon ng sinkhole o kaya naman ay minarkahan na ang kanilang pinagtatayo ang bahay na no-build zone matapos ang lindol. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na personal na ininspeksyon ng MSU, pinabilis nila ang pagpapagawa sa mga modular home, katuwang ang DPWH, DSWD, DOLE, AFP, PNP, Coast Guard, Office of the Civil Defense at mga private sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng komportable at ligtas na tahanan ang mga residente sa munisipalidad. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng siyang mangangasiwa sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar kung saan nakatayo ang mga temporary shelter. Samantala, una na ring nabisita ni Pangulong Marcos ang Bayanihan Village kasama si Cebu City Governor Pamela Pambari IV at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod sa nauna ng 45 modular shelter units na natapos na, 14 pa ang idaragdag sa mga ito. Sinabi naman ng DSUD na isusunod na nilang patatayuan ng 21 units ng modular home ang Daan Bantayan at Bogo. Nakatakda rin patayuan ng Medellin at Tarragona sa Davao Oriental na matatanda ang niyanig din ng magnitude 7.4 na lindol. Tinawag naman daw na Bayanihan Village ang programa bilang ito ay whole of nation approach ng iba't ibang ahensya at mga pribadong sektor. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.